Matapos ang matagal na pananahimik ng dating senador na si Antonio Trillanes IV, muli siyang nagpakita ngayong araw para maghain na naman ng reklamong plunder laban kina Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Isaiah Merafuentes. Makapal na papel ang dala ng dating senador na si Antonio Trillanes IV nang nagtungo siya sa ombudsman kaninang umaga. Laman nito ang kanyang isinampang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Dala rin ng kanyang kampo ang kahon-kahong supporting evidences na magtutukoy sa bintang na anomalya kay Duterte at Go. Inaakusahan ni Trillanes si Duterte at Go ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Base kasi sa kanyang pagsisiyasat, mayroong nagkakahalagang 7 bilyong pisong infrastructure project ang pamilya ni Go na inaward sa kanila noong mayor pa si Duterte sa Davao City hanggang sa maging presidente ito. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Ayon pa kay Trillanes, nasa 200 kontrata ang nakuha ng dalawang kumpanya. Pinaghatian niya ito ng CLTG Builders na pagmamayari ng ama ni Bongo at Alfredo Builders na company-owned naman ng kanyang kapatid. At karamihan dito nasa Davao City at Davao Region. Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa. Tapos dinagdagan namin nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako. Pinagbibintangan rin ni Trillanes si Bongo na may koneksyon sa pamilya Diskaya matapos makapag-secure niya ito ng kontrata noong 2017 sa pamamagitan ng joint venture ang CLTG Builder ng ama ni Go at St. Gerard Construction ng mga Diskaya. Nasa 5 project na nagkakahalaga ng mahigit sa 800 milyong piso ang proyektong nakuha nila. Kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi niya kilala yung mga Diskaya, may joint venture yung tatay at kapatid niya. Tapos, paano nagkakilala itong mga ito? Ang aligasyon agad sinagot ni Bongo. Ayon sa senador, inaasahan na raw niya ang reklamo pero wala raw itong sapat na basihan. Handa rin daw siyang makipagtulungan sa investigasyon pero umaasa siyang magiging patas sa ombudsman dito. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Naniniwala si Go na isa itong diversionary tactic. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Diba ang flood control scandal? To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor. Matapos sa ombudsman, ipapasa rin niya ni Trillanes ang reklamo sa ICI. Ayon naman sa ICI, bukas sila sa impormasyong ibibigay sa kanila ni Trillanes. Kung may information na kailangan makuha from the senator, titingnan namin if they have any information to share with us, as long as it's credible, it has basis, it has legal basis, then we will welcome that. Isaiah Merafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.